yung aking verse, sa verse 7 po muna. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Ito po ay pinabagatan ko po ang importansya ng templo ng Diyos. Yan. Ito po ang importansya ng templo ng Diyos. Bakit siya napaka-importante, mga kapatid, sa panahon na yon? Kasi po, mga kapatid, yung panahon na yon ay napasailalim po sila ng Babylonia. Kumbaga, napasailalim sila ng mga mananakop. Tapos, mga kapatid, nung pagkatapos na pong ang panahon ng pananakop po ng mga banyaga, ay bumalik na po sila sa kanilang mga tirahan, mga Hudyo. Mga panahon na yun, mga kapatid. Dito nagkaroon po ng pagpaplano na muling itayo ang templo ng Diyos. Pero, noong dumating na po sila sa kanilang mga tira-tirahan, hindi na po nila isinasagawa yung pagpapatayo po muli ng templo ng Diyos. At inuna po nila ang pagpapagara o pagpapa-improve ng kanilang mga bahay. Pagpapaganda ng kanilang mga bahay. Ngayon naman, sa panahon ni Hagay, may pahayag si Yahweh, may pahayag ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Hagay na ganito ang kanyang sinasabi, na mas importante pa ba na magpaganda ng bahay kaysa na magpatayo ng templo? Hindi nyo ba nabapatid na ang dami nyong hinakit, pero kakaunti lamang ang inyong naan? Hindi nyo ba nabapatid na kay dami nyo rin pagkain, pero nananatili pa rin kayong gutom? Hindi nyo ba rin ba nabapatid, mga kapatid, na may mga damit kayo, pero kayo pa rin ay nananatiling inigilaw? Doon parang nalungkot ang ating Diyos na bakit inuuna ninyo ang mga tirahan kaysa sa tirahan ko. Kasi napaka-importante, mga kapatid, listen po, napaka-importante sa mga Hudyo na ang isang templo ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil dito po talaga sila nagkikipag-meet. May meeting place po ang Diyos ng mga Israel at ito po ang templo. No? Napaka-importante nito sa atin, napaka-importante nito sa mga Hudyo dahil dito po sila nag-aalay, dito po sila sumasamba sa ating Panginoon. At dito nagkakaroon ng assurance na bawat ginagawa nila ay may katagumpayan. Mga kapatid. No? Mga kapatid, ang gagawin ko po ay napakaikli lamang na magsasalita ko dito para mabigyang ulit po si Pastor Jason sa kanyang preaching po. Ito po, I will direct you to the point po, mga kapatid, na sa panahon natin, itinalagaan ng ating Diyos na itong katawan natin ang maging templo ng Diyos. Amen. Na itong katawan natin ay ating pangalagaan, ating pagyabungin, para kung meron tayong meron tayong one-on-one sa ating Diyos, malinis ang templo. Ano po, mga kapatid, ang ibig sabihin? Na itong mga taong nandito, mga kapatid, mas inuuna pa nila yung pagpapalago sa kanilang mga sarili, pagpapalago ng kanilang mga bahay, kaysa sa templo ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mas inuuna natin ating mga alalahanin, ang ating mga bagay na kung saan ay tayo ay magyayabong bilang isang tao kaysa sa Diyos. Diba? Matthew 6:33, seek the kingdom of God and His righteousness, and He will show you. 6:33. 6:33. Seek ye first. Seek the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Alam niyo po yung tipo na yung inuuna natin ating mga sarili. Kung halimbawa po ako po nagtatrabaho, pero wala akong ipon.
Hindi ako nakakaipon. O kumbaga ay, ginagawa ko itong mga bagay pero walang outcome. Yes. Parang feeling ko, parang, Lord, okay naman yung ano ko. Masipag naman ako. Matalino naman ako. Halimbawa, mabuti naman po ang tao. Bakit ganito po ang buhay ko? O bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ba't parang, alam mo yung parang hindi lumalago. No? Dito natin mapapatunayan na kailangan natin mas punahin ang Diyos. Higit sa lahat sa ating mga buhay. Higit na natin dapat magpayabungin natin ating mga sarili. Sis, dito na rin tayo sa bahay-sambahan na ito, sa pagiging isang Kristiyano, na talagang tinignan natin itong hamon na ito ng pagiging isang Kristiyano, ay lubos-lubosin na natin na magpakalunod tayo sa salita ng Diyos. Amen. Na magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Amen. Na mas payabungin natin ang bawat salita ng Diyos. Nang sa gayon, nang marinig natin ang salita ng Diyos, pumunta sa puso at isip natin, pagmamanifesto yun sa ating mga buhay. Amen. May mga pagbabago na mangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya ito minsan na mas nakakalungkot sa atin bilang isang Kristiyano na binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para magtrabaho at 1 araw para sa Diyos. Minsan pa nga, sa 1 araw, ilang oras lang yun? 3 oras lang. Sa 1 oras, 2 oras. Minsan 1 oras lang, no? Doon lang natin pwedeng ibigay sa ating Diyos. Napakatipid. Pero alam niyo po, ito po ang nakakatuwa dahil sa aking paglipat dito po sa JCTRL, nakakatuwang isipin na hindi lamang linggo ang ine-exercise sa Everything. paglago ng sa ating Panginoon. Araw-araw. Hindi araw-araw. Gabi-gabi. Yes. Umaga, meron tayong morning devotion. Morning devotion. Meron tayong DDD, di ba? Meron tayong OBS. Kaya nakakatuwa itong church dahil pinopromote nito na tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo tulad ng isang ilog na maingay lamang sa pagmababaw. Oh, yes. Kapag ang ilog malalim, hindi siya maingay. Tahimik, napakalalim, madaming pwedeng sisirin, madami tayong pwedeng makita. Kaya once that we are bounded sa salita ng Diyos, everything may domino effect. Ang domino effect nito, sigurado, pagpapalain ng Diyos. Blessing. Pagpapala, hindi lamang sa pisikal, hindi lamang sa pera, hindi lamang sa kung ano mang meron ka ngayon na nakikita mo, kundi sa spiritual mismo. Sa pagkatao mo. Lahat. Amen. Kasunod yung Kasi, kapag nag-manifest ito sa pagkatao mo, pag nakita ng ibang tao, mabibless sa'yo, anong meron sa taong yan? Yes, amen. Amen. Anong meron sa tao yan? Bakit parang nakikita ko siya lagi dati na alamura o anumang bagay, basta bulero o whatsoever, tapos nagbago. Yes. Parang isang snap ng lang. nagbago na. Isang titik. Doon magkikreate ng curiosity sa isang tao. Kapatid, o kapitbahay, bakit parang nagbago ka na yata? That's the way. I mean, ito na ang pagkakataon na pwede na kayo. Amen. Amen. Yes. Sa pamamagitan iyon, mga kapatid, meron ka nang ginagawa sa templo ng Diyos. Amen. May ginagawa ka na. Ang templo, it will represent the presence of God. Marahil ito ay church. Meron ka nang ginagawa. Kaya huwag mong mamaliitin kung ang ginagawa mo ay teacher sa mga kabataan o manunugtog lamang. Huwag mong lamang yan. Mga awit lamang o kahit ka lang nakikinig.
Kasi marahil, kahit nakikinig ka lang, after nito baka pinapractice mo yung pagiging isang Kristiyano. Tapos nakikita ng ibang tao. No? Ito yung klaseng pagbabago sa ating sarili, hindi sa sarili natin sikap, pero may tulong ng ating Diyos. Bilang isang pagtatapos, mga kapatid, umaasa tayo dapat palagi sa ating Panginoon. Amen. Huwag tayo po umasa sa ating mga sariling kakayanan. Lagi natin iisipin, mga kapatid, na unahin ang templo ng Diyos. Higit sa lahat. Dahil He will add it, na idadagdag sa iyo kapag inuna mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Yun lang po mga kapatid at maraming salamat po. Naway po ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po manalangin mga bagong Diyos. Salamat sa iyong salita, sa iyong katwiran, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Kung kami po, Panginoon, ay nalilimutan namin, nakakaligtaan po namin itong iyong mga salita, ang iyong presensya, Panginoon. O Diyos, dalangin po namin, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong salita, ay may baon sa aming mga puso at manuot, Panginoon, sa aming mga buhay, na itong iyong mga salita ay siyang makapagbabago sa aming mga buhay, sa sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Pagpapala na rumaraga sa JCTRL Laguna, Panginoon, sa bawat miyembro nito, Panginoon, na naway, Panginoon, ang inyong pagpapala ay tulad ng isang ilog na umaagos, Panginoon. Walang patid, Panginoon, ang inyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, ito ang aming samot panalangin at itinataas po namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.